Because nasara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So very, very clear. Here we go again. Ang ano na tayo, ang lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Gumana. Nako, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oo. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Eh kapag hindi naman naniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Eh parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege. Kasi ang problema kay Presidente, nakikinig na naman siya sa kanyang mga advisors who think na, ay, sige, konting publicity lang, konting PR gimmick, bayaran natin yung ilang mga mainstream and vloggers dyan, okay na tayo. O, yan. Ganyan kasi kababaw ang tingin nila sa serbisyo publiko. Hi guys! Welcome to Senscape again. At eto na naman tayo, discuss na naman natin yung tungkol sa flood control anomaly na very controversial. At itong huli-huli nga, siguro naman napanood nyo na si PBBM nandun sa Baguio, pumunta para mag-inspect na naman, kasama si Magalong. Pero napansin ko dito nung napanood ko yung video, parang iba yung mukha ni Mayor Magalong eh. Sabi ni PBBM, aba, nakakalimang na daw siya, lugar na na-inspect. At hindi daw siya bababa sa pwesto hanggat hindi niya nasusolve yung problemang to. Mukhang walang balak bumaba sa pwesto, di ba? Ay nako. PBBM, marami nang nakakaalam niyan. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Oh, halata namang nagbibigay ka lang ng ng warning at pinaghahanda mo lang yung talagang mga yung talagang mga sangkot dito para magkaroon ng magkaroon sila ng plano, mapag-isipan nila yung scapegoat nila o kung makatakas man sila. Kung talagang seryoso ka, kung talagang seryoso tong investigation na to, sana naimbestigahan mo na yan. At itong paglantad mo nito, sana subpina na o naghahain ka na ng kaso sa mga talagang sangkot. Sana napangalanan mo na lahat. This is precisely a communication strategy sa mga totoong sangkot. Diba? At nakipagsabayan pa talaga si BBM at ang mga kongreso sa investigation. Para saan? Kung talagang wala silang kinalaman, bakit hindi sila manahimik? 'Di ba? Kaya ito guys, panoorin natin yung mga yung mga comment ni Attorney Trixie at saka ni Senator Marcoleta. Panoorin natin to guys. Anong ginagawa ng presidente? Pupunta siya, kunwari siya mismo nag-iimbestiga dun sa site, pupunta siya sa site. Ayan, yan dapat mayroong something there. Dapat andyan yung flood control. Walang makita. Ganun pa siya, kamot-kamot. Okay. So, yan ba? That's going to solve the problem when the president goes there, points and says, hindi ginawa. The purpose of these things should be for prosecution. Para mahuli yung mga may sala, maparusahan sila, at mabawi yung pera. At least a significant amount. Kailangan may maibalik. Pero what is the president doing? Daldal siya ng daldal. I'm sorry if it seems disrespectful, but he goes there, he'll point, he'll give an interview, magagalit, feeling niya leader na siya. Ang totoong magaling na leader, lalong-lalo na kung siya ay sanay abogado, di na itukoy niya. Bago siya nag-press release, bago siya humarap sa mga kamera, bago siya nagturo ng ganyan, dapat tapos na yung investigasyon.
Dapat, nung pumunta siya sa Bulacan, sasabihin niya, alam niyo ba, mga kaibigan, mga kababayan, Filipino people, nakikita niyo itong lugar na to? Walang construction, ano? Pero on paper, may flood control dyan. Nag-imbestiga kami at bukas na bukas, mag-uumpisa ang preliminary investigation, chuchu. Di ba mas maganda yung ganon? O kaya, we have been quietly investigating and as a result of this investigation, today lalabas ang warrants of arrest para kay mga ganito, ganito. That would have been far more effective. Pero ang ginagawa ni Presidente Marcos ngayon is masyado siyang maingay at dahil sa kanyang ingay, posibleng ang ginagawa ng mga may sala ay nagtatago na sila ng kanilang ari-arian, nagtatago na sila ng pera nila, binabago na nila ang kanilang lifestyle, or even worse, nagpaplano na silang umalis. So, yan, sabi ni Sir Leo, nauna yung yabang. Na kahit paano, may katotohanan ito kasi nga, hindi sila makasagot kay Congressman Tiangco. Si Congressman Tiangco naghahanap ng records, walang makasagot sa kanya. Wala man lang moro-moro na, yes, the House will comply, walang ganun. Which means kahit paano, mayroong konting pagtutuligsaan yung dalawang grupo. Hindi ko pa nakikita na kasama ang Senado dito, but definitely it's the House. Now, bakit? Isipin natin kung bakit. Because si Martin Romualdez, ang binibintang ni BBM, ng paksyon ni BBM, for his bad ratings. O syempre, natural. Sino ba may pakana ng mga ayuda-ayuda na yan? Sino ba ang nagmanipula ng ating budget? Tignan mo yung mga problema sa field, yung mga problema sa hindi pagpondo, yung pag-starve ng mga ahensya sa executive, sino ang may pakana? Yung House. At ang laking kahihiyan on the Marcos administration, yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Bukod pa dyan, wala ngang records, yung small committee, lahat yan, yung pagpapahiya kay Bongbong Marcos ay nanggaling primarily sa House. We're not saying walang kasalanan ng Presidente, far from it. Kung hindi siya sana mahina, hindi aabot sa ganyan. Kung sana siya ay may leader, may tapang, kinokontrol niya yung pamilya niya, kinokontrol niya yung pinsan niya, hindi aabot sa ganyan. Kahit paano, he would have had a say in the budget. Pero kaninong budget ang allegedly ninakawan ng House? It's the executive. Diba? Nasaan ba ang DPWH? Sa executive. Nasaan ba ang mga ahensyang binawasan ng budget para magkaroon ng extra? Yung mga kongresista, di umano, yan ang malakas na ugong sinasabi na kaya ang dami-daming nakuha or nakurakot di umano ng mga kongresista ay dahil pumuporsyento sila sa budget ng executive. So again, when the House allegedly tampered with the budget, when the House allegedly benefited, quote-unquote, from the national budget, not once, not twice, it was also not just at the expense of the Filipino people, but also at the expense of the executive. So, how can, naman, di ba, paano naman tataas ang ratings ng Presidente? Walang accomplishment ang mga ahensya. Anong magiging accomplishment ng mga ahensya niya, ng executive, kung wala namang pondo na ibinigay ng House? Kasabwat na rin at some point siguro ang Senado. Kasi they have to agree, so may BICAM nga. Pero, hindi ba yun? So, it is no secret that the President blames Speaker Martin Romualdez and his cohorts in the House for the tanking of his trust and approval. Diba? It's easy for the executive to point fingers at the House. And so that's what they're doing now. Ilaglag natin ang House kasi kasalanan nila. Kaya nagmukhang weak si BBM. Para sa akin naman, sa amin dito sa Luminous, ang hirit namin is, di mo naman kailangan ng tulong para magmukhang weak or maging weak. Baka from the start, ine-exploit lang ng House of Representatives yan, dyan. O, di ba? Ano kaya magiging fall guy ng lahat ng mga fiasco na ito kung hindi si Saldico at si Martin Romualdez? It's very easy for the President na i-jettison niya yan si Speaker at o kaya si si Saldico, plus yan. Kasi they're the ones who look like the biggest villains here.
So kitang-kita yan that they look like the villains. Eh di, syempre, sila na nga yung kontrabida. Bakit hindi na lang sila ang ilaglag? After all, sa dami ng pera nila, they will be able to hire the best legal counsels and they'll be able to drag on the proceedings and so on, or possibly try to do that. Sorry, not to succeed necessarily, pero to try to do that. May ano sila eh, or they can even just leave the country. Pero this is it. Now, the reason sinasabi natin ito is para hindi malinlang yung ibang mga tao kasi ginagawa nga ito ng palasyo to score some serious pogi points. Political pogi points. Yeah. Eh kaso, paano mo maisascore yung mga puntos na yan kung ang dahilan umabot sa ganito ang sitwasyon ay dahil sa kanyang kahinaan din. Sa kanyang kahinaan bilang Pangulo, sa kanyang kahinaan bilang leader. Eh paano ka ba naman maniniwala? Parang ang tingin ko dito, hala, tutulog-tulog ka ng 3 taon pagkatapos magugulat ka, magpo-point ka, turo-turo ka dyan sa mga lugar dyan sa Bulacan, tapos magtataka ka, hala, bakit walang mga project? Hello, mga tao mo yan, sir. Tao mo, ang DPWH. Bakit sila yung tutulog-tulog o nakatingin sa ibang lugar? Nakalimutan mo ba, Mr. President, na ikaw ang pinuno ng sangay ng ehekutibo? Na magagamit pa nila ito para pitikin na naman ang mga Duterte. Para maghanap na naman. Kaya nga nakikita na natin yung mga sinasabi. Kahit hindi totoo mayroong mga pinopost na mga public works projects na, hala, bakit ganito ang housing ni Duterte? Nakakahiya, hindi natapos. Excuse me. Tapos yung pinapakita nilang housing from the Aquino administration. Hala, kaloka. Si Mayor Magalong nag-volunteer na mag-imbestiga pero deadma lang si BBM. Siya pang tinitira ng mga congressman. Natural, nakakatakot kaya si Sir Benji. Di ba? And I'm very proud to say na from the first, matagal na naman namin kaibigan si Sir Benji. So, ito lang ang masasabi ko. Kung si Mayor Benji yan, ang gagawa niyan, mahimbing ang tulog natin because we know he will do it right. And hindi siya nabibili. Sigurado ko, Mayor Benji is the real thing. Of course not. Sabi ni Van, mga former police chief si Ping and Benji. Of course not. Hindi nga naging PNP chief si Sir Benji dahil sa report niya dun sa Mama Sapa, no? He told the truth even if it meant that that President Noynoy would not appoint him as chief PNP. Yun yung inoffer sa kanya. Huwag mo nang seryosohin yung report na yan, magiging chief PNP ka. Sineryoso niya. Nung naglabas siya ng kanyang report on Mama Sapa, no, ayan, sa galit ni Presidente Noynoy, hindi na siya inappoint na chief PNP. Pero he goes down in history. Di ba? Pangulo, nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Sekretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang DepDep, meron na rin po. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang nabunyag itong ganitong kalaking kontrobersya. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oho. Kasi ang dami nag-imbestiga ngayon. Saan? Mukhang lahat ngayon. Hindi nga, kaya nga suspect sila eh. Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Ang plagi mo, bakit ngayon lang sila? Parang iniisip kong mabuti. Bakit ngayon lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oho. Ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? Paano mo hindi dispute? Oo nga po. Yun ang mahirap nila. Diba? Halimbawa yung COA. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na rin po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong yung audit mo pa ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oho. Kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Yung alam mo, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang itinalaga sa mga project, merong COA yan May COA. Nakita mo sa bawat project, merong DPWH. may DPWH na billboard. Meron din billboard ang COA. Sino yung pumirma na COA? Sino yung district engineer? Sino yung provincial director? Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC o pirma? O nakakolekta kayo? X amount of money. Wala palang project. Ayun.
Ano ang imbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well, Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. oho. Oh, sa gusto nyo, sa ayon sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tama-tama Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. Bulacan pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Ecija. Paano yung Bicol? Oho, yan. Paano yung Mindoro? Yan. You know, guys, at the end of the day, truth doesn't need noise. It will stand on its own. Kung wala ka talagang tinatago, stop with the drama and diversions. Deserve ng mga Filipino ang accountability, hindi yung scripted narrative nyo at yung political cover-ups. Remember, no amount of manipulation will erase the truth. Yun lang, guys. Thank you for watching and please share, like, and subscribe.